So, great day to you, friends and business partners. Inside this video training, pag-uusapan natin ay isang napaka-importanteng topic on how to close your prospects. Okay? I'm very excited na i-share to sa'yo, itong mga information na to. Dahil I know na isa sa mga biggest challenges ng mga networkers ay kung paano nila i-close yung kanilang mga prospects sa kanilang business. So, for me, closing skill is the single most important skill na kailangan mo matutunan. Bakit? Dahil ito lang yung area ng iyong network marketing business kung saan ka kikita. Okay? Pwedeng maging magaling ka sa prospecting, pwedeng maging magaling ka sa lead generation, pwede kang maging magaling sa blogging, pwede kang maging magaling sa follow-up. Pero kung hindi mo kayang i-convert yung leads and prospects mo into downlines or sales, hindi ka kikita. Make sense? So, kaya ako nasabi na this is the single most important skill na kailangan nating matutunan sa ating negosyo. So, the title of this video training is Closing Secrets, but kailangan kong aminin sa'yo na wala naman talagang sikreto. It's just about saying the right words to the right person. Okay? So, parang ganun siya. Mamaya mas maiintindihan mo pa. Ang kagandahan din sa team natin, sa Team Unstoppable Internet Entrepreneurs, ay meron na tayong ginawang video presentation. Okay? So, ibig sabihin, yun na kasi yung nag-e-explain sa prospect mo about sa ating opportunity. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan maging magaling mag-explain, hindi mo na kailangan kabigsaduhin yung tamang sequence, tamang pagkakasunod-sunod ng mga information, hindi mo na kailangan alamin yung smallest details ng ating opportunity dahil yung video na natin ang bahalang gumawa nun para sa'yo. Basta ang goal mo, ang isa sa unang mga goal mo is mapanood ng prospect mo yung video natin, yung 18-minute video natin. Okay, that's the goal. Alright, isa sa pag-uusapan natin is ang normally kasi na nangyayari in my experience, kapag for example, kinausap ko na yung prospect and pinadala ko na sa kanya yung link ng video, ang usually na sinasabi ng prospect ay sige, panoorin ko yan mamaya. So, ganun. Isa yan sa mga kadalasan nangyayari. Usual na mangyayari yun kasi kadalasan ng mga magiging prospect natin are pumapasok, okay, mga employee, or kaya may mga pumapasok sa school, parang ganun. So, pag may nagsabi sa akin na prospect na ganun na sige, panoorin ko yan mamaya, ginagawa ko, I make sure na itanong sa kanya kung kailan niya panonoorin yung video. Kaya ako tinatanong yun is para malaman ko kung kailan ko siya i-follow up. So, for example, pag sinabi niya, sige, mamaya ako papanoorin yan, tatanungin ko siya, sige, mga anong oras mo siya mapapanood? Okay? Para alam ko kung anong oras ko din siya i-follow up. Kasi gusto ko siyang i-follow up right after niyang mapanood yung video. Okay, that's the best time to follow up your prospect is kapag pagkatapos yung panoorin yung video. Let me give you an example ng isang conversation kung paano ko ginagawa yun or paano ko sinasabi sa prospect yun. So, ito ang isang example. Pagkasend ko kasi nung video link dun sa prospect at tinanong ko siya kung napanood niya na ba yung video na pinadala ko. Sabi niya, view ko na lang pag di na ako busy. Kasi nasa work daw siya. Okay? Thanks pala, sabi niya. So, ang sabi ko, ay ganun ba? Okay, sige, no problem, you're welcome. Last question. Sa tingin mo, kailan mo siya mapapanood? So, okay? Again, I want to make sure kung kailan niya mapapanood yung video. Okay? And then, sabi ng prospect, mamaya pagka lunch break. Alright? So, now, alam ko na kung anong oras ko siyang i-follow up. Diba? It's either after working hours or pagkatapos ng lunch break. Ganun. So, sabi ko, have a great day. So, ganun siya. Ganun ko siya ginagawa. So, again, make sure na alam mo kung kailan papanoorin ng prospect yung video. Alright? So, okay. So, for example, sabihin natin na napanood niya na yung video. Now, it's time for you to follow up with them. So, sa akin, ang ginagawa ko, pag i-follow up ko sila,
tatanungin ko muna kung natapos na ba nilang panoorin ng buo yung video. Isa yon sa mga part ng follow-up ko. I make sure na napanood nila ng buo yung video. Kung hindi pa nila napapanood ng buo, tatanungin ko sa kanila kung mga kailan nila mapapanood ng buo yung video. Ganun. So, kailangan mapanood nila at matapos nila yung video. Now, eto na. So, for example, natapos na nila mapanood yung video. The question is, ano yung unang-unang sasabihin mo sa prospect? Or ano yung unang-unang itatanong mo sa kanila? Because this is very, very important. Crucial tong part na to ng closing. Okay? Let me share with you kung ano yung mga common mistake na ginagawa ng karamihang networker. So, for example, yung karamihan ng networker, ang ginagawa nila pagkatapos nilang ipapanood yung business presentation nila sa prospect nila, or for example, pagkatapos nilang ipanood sa prospect nila yung, or for example, pagkatapos nilang dalhin sa BOM or sa seminar yung prospect nila, ang usual na tinatanong o sinasabi nila is, ganito lang, kamusta? Kamusta? Ano sa tingin mo? Alright? So, the problem with that, kapag tinanong mo na ganun yung prospect mo, pag yun yung tinanong mo sa prospect mo, ang mangyayari is mag-iisip yung prospect mo. Okay? Ang usually naiisipin niya is yung mga bagay na hindi niya nagustuhan or yung hindi niya naintindihan do sa presentation o do sa video. That is why hindi magandang question na iba to yun sa prospect. I remember nung doon ako sa first network marketing company ko, ang kadalasan na sinasabi ng mga kasamahan namin sa prospect pagkatapos ng seminar is yung mga lines like join ka ba o sasali ka ba? so para sa akin that's a stupid question eh. Kumbaga baka maramdaman pa ng prospect na minamanipulate mo sila. Kasi walang choice eh, di ba? Join ka ba o sasali? Parang ganun. So parang nakaka-insulto. Anyway, yun yung mga common mistakes ng mga networker. So please don't do that. So I don't want you to do those mistakes. Alright, so again, ang tanong, ano yung pinaka-unang question na pwede mong itanong sa prospect mo? What is the best question to ask your prospects? Okay, pagkatapos nila mapanood yung video, ang unang-unang tanong na sinasabi ko sa kanila ay ito. Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa napanood mo? Again, uulitin ko. Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa napanood mo? Okay? O kaya ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa video? Pwedeng ganun. So, the keyword to that question is yung pinaka nagustuhan mo. Ano yung pinaka nagustuhan mo? Okay? So, bakit yun? Bakit yun ang tanong ko? It's because, pag yun ang tinanong mo sa prospect mo, mangyayari is yung prospect mo, babalikan niya sa isipan niya yung mga napanood niya. And iisipin niya kung ano yung pinaka nagustuhan niya. Iisipin niya kung ano yung mga napanood niya na magbe-benefit siya. For example, ang usually na sasabihin sa'yo ng prospect mo is ganito. Pinaka nagustuhan ko yung yung extra income. Pwede kumita kahit nasa bahay lang or yung pwede kumita sa internet. So, ibig sabihin nun, nagustuhan niya yung idea na pwede siya magkaroon ng extra income. O yung iba naman sasabihin, nagustuhan ko yung product, madami ka matututunan. Iba naman sabihin na gusto ko yung yung leverage, yung idea ng leverage, ng time freedom, yung mga ganun. So, yung isasagot ng prospect mo, those are great hint or clue kung saan ka mas magfo-focus during your follow-up and during your conversation. So, for example, sinabi niya sa'yo is yung mas pinaka nagustuhan niya yung idea no extra income. So, doon sa conversation nyo, mas i-highlight mo yung extra income side or yung opportunity side ng ating business. Alright? So, ganun. Ay, gaya nitong isang example na to. After na mapanood ng prospect yung videos, tinanong ko siya, anong nagustuhan mo dun sa videos? Okay? So, wala lang yung word na pinaka, pero tinanong ko siya kung ano yung nagustuhan niya dun sa napanood niyang video. Okay? So, sabi niya, yung pay plan.
especially yung Infinity Pass app. So sabi niya unlimited income daw, and he really love it. Okay? So dahil dito sa sagot niya, nagkaroon ako ng idea na mas mag-focus at mas i-highlight yung pay plan ng ating opportunity, especially yung pay plan 2, yung Infinity Pass App, yung 3 app Pass App. So kung sinabi niya naman na about sa product, dun sa conversation niya, dun sa follow-up na ginagawa mo sa kanya, mas mag-focus ka ngayon, mas i-highlight mo ngayon yung beauty, yung kagandahan, at yung benefit ng ating mga product sa prospect mo. Okay, so for example, sinabi niya na ito yun yung gustuhan niya, nagustuhan niya extra income, and then na-highlight mo sa kanya maigi kung paano tayo kumikita ng extra income. Ang next na ang susunod na pwede mong itanong sa kanya is kung meron pa siyang mga katanungan, kung meron pa siyang other questions about the opportunity, about SWA, about our team. So basta ganun, kung meron pa siyang ibang mga katanungan. Then kapag may mga tinanong pa siya, make sure to handle those questions. So I highly recommend na basahin mo yung PDF training natin, yung how to handle prospect objections. So yan, isa yun sa mga napaka-importanting training na kailangan mong basahin. Alright, kasi may mga minor objections pa yan. Kahit na napaka-interested na ng prospect, may mga tanong pa rin yan. Okay? And then kapag ang tinanong naman ng prospect ay kung paano yung kitaan or kung paano yung compensation plan, ibigay mo lang yung link ng ating pay plan videos. So the link is this. So ibigay mo lang sa kanila yan. Then yan na yung bahalang mag-explain ng ating pay plan. Alright? So ganun na siya kasimple, ganun na siya kadali. Alright, so for example, na-handle mo na lahat ng mga questions niya. Now is the time to close your prospect. I-share ko sa iyo yung isang closing line na lagi kong ginagamit in closing my prospects. So using this specific line, madami na akong na-close na mga prospect na ngayon ay business partner na natin. So line na yon is actually natutunan ko pa sa isa sa mga pinaka sikat at magaling na networker sa US. Ayan, pangalan niya is Todd Falcone. At yung line na yon ay ito. Okay. So, tinagalog ko lang siya. So, for example, okay na siya. Nasagot mo na lahat, di ba? Panood niya na rin yung video. Ito na yung pinakalas na sasabihin mo sa kanya. Kung i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, 1 means not interested and 10 means you are ready to get started in this opportunity. Anong number ka? So, yun yung pinaka-script or line na lagi ko sinasabi to close my prospect. Pag-aralan natin kung ano yung ginawa natin dito. Kumbaga, ang una, pinapili mo siya ng number. Pinarate mo siya kung anong number siya. Na 1 means not interested. So, kumbaga, this is an indirect approach to close your prospect. Okay? Minsan kasi medyo naiilang yung prospect kapag tinanong mo kagad siya na so kailan ka magsisimula? Ganun. So kailan ka mag-i-invest? Pag ganun is medyo yung iba naiilang, parang ganun. Using this script, pwedeng mas maging smooth at fluid yung iyong closing. So ang mangyayari kasi dyan is pipili siya ng from 1 to 10 eh. So usually kapag sinabi niya from 1 to 5, ibig sabihin hindi pa siya talaga ready. Okay? So ibig sabihin na 50-50 pa yung yung decision niya. Pwede mo siyang i-disqualify or pwede mo rin siyang i-keep lang yung constant communication. Okay? So what do I mean by disqualify? Minsan kasi mararamdaman mo sa isang prospect kung talagang, alam mo yun, kung talagang hindi siya interesado. Mararamdaman mo din kung wala talaga siyang interest eh. So, pwede mo na siyang i-disqualify. Usually, ako, ang sinasabi ko is, kapag yung sinabi niyang 1 to 5, sinasabi ko sa kanya, mukhang hindi ikaw yung taong hinahanap ko sa opportunity na to. Thank you for your time. Yun lang. Okay, so minsan kailangan mo din ikaw naman yung mag-reject sa prospect or ikaw yung mag-disqualify. Alright? Kasi it's no use kung i-convince mo siya na i-convince and wala naman siyang desire magkaroon ng sarili niyang business.
Okay, so pag sinabi niya naman from, sabihin natin 6 to 8, usually yun yung mga type ng prospect na interested pero may mga tanong pa or may mga hindi pa naintindihan. So, ang usually sinasabi ko kapag sinabi nilang 6 to 8, tatanungin ko ulit sila kung bakit ka number blank. For example, 7, sinabi nila, bakit ka number 7? And kapag tinanong mo sila ng gano'n, sasabihin nila, kasi ganito wala pa akong pera sa ngayon. O kaya, kasi hindi ko pa naintindihan yung ganito eh. So kapag sinabi niya gano'n, pag sinabi niya sa'yo na may hindi pa siya naintindihan, that's your time para masagot mo yung question niya na yun. Okay? Para mas maintindihan niya. Basta ang goal mo is to masagot lahat ng mga question ng iyong prospect para makamove siya dun sa action na gusto nating gawin niya, which is to become part of our team. Okay? So for example, sinabi niya naman na 9 to 10, ibig sabihin na interested na yung tao na yun. Ang susunod na pwede mong sabihin sa kanya is kailan niya gustong magsimula or kailan niya gustong mag-start ng SWA. O kaya, pwede mo rin sabihin na papadala mo sa kanya yung step-by-step payment and registration guide para makapagsimula na siya as soon as possible. Pwedeng ganun. Before, lagi kong ginagamit tong script and line na to when calling prospects. Pero lately, ginamit ko na rin siya through chat. And I find na napaka-effective din niya in closing prospects through chat. Okay, this time I would like to show you a chat conversation I had with my prospect na ginamit ko yung line or yung script na yun to close him in our team and in our business. So, ito yung chat conversation namin. So, kung makikita mo, ito yung closing line or closing script natin. Yan, kung i-relate mo sarili mo from 1 to 10, anong number ka? So, ang sabi niya, number 9 siya. Okay? Sabi niya kasi, konting silip pa daw. Okay? And tinanong ko siya, bakit mo nasabing number 9 ka? Okay? May question ka ba? I'll be happy na sagutin ang mga question mo. Okay? So, and then dito, nagkaroon pa ng konting, in between this chat conversation, nagkaroon pa ng konting mga question and nagawa ko namang masagot. And then on that same day, he decided na mag-join na rin. Okay? So, after na sinabi na ready na siya mag-join, tinanong niya kung paano siya makakapag-start. Yan. Then sabi ko, may sisend ako sa yung PDF step-by-step guide. Ito nga yung ating PDF step-by-step payment and registration guide. So, kung dito sa chat conversation na to, dito sa example na to, makikita mo na napaka-effective nitong closing script na to. So, I highly recommend na talagang gamitin mo siya and practicein mo siya na ma-deliver ng smoothly and tama. Okay? So, that's it. Okay, so I hope madami kang natutunan sa ating video training na to and I hope na i-apply mo kung ano yung mga natutunan mo today. Okay? Now, bago natin tapusin tong video training nito, gusto ko din na magbigay ng additional tips. Okay? So, una, accept the fact that not everyone will join. Okay? So, kailangan, ngayon pa lang, tanggapin mo na hindi naman talaga lahat ay sasali. Okay? Merong sasali, merong hindi. May mga tao kasi na wala sa dugo talaga nila maging entrepreneur. May mga tao talaga na kapag sinabi mong yung idea ng pagbibusiness, yung idea ng network marketing, kumbaga hindi talaga sila open sa ganung mga klase ng bagay. May mga tao naman na kahit anong sabihin mo, walang pakialam. May mga tao naman na masaya na sa ginagawa nila. Okay? So, accept mo lang yun na hindi talaga lahat sasali. Baka kasi magkaroon ka ng maling expectation. Kasi pag in-expect mo na sasali lahat, hindi madi-disappoint ka. Okay? Kaya dapat, i-accept mo na hindi talaga lahat sasali. At hindi talaga lahat ay open-minded sa ating negosyo. Okay? So, ang hinahanap natin ay yung mga open-minded. Pangalawa, never get attached to the outcome. Ibig sabihin, huwag kang magpapa-affect doon sa mga magiging outcome. For example, porke yung kaibigan mo or kakilala mo hindi nag-join or nag-sign up sa'yo, huwag ka magpapa-apekto. Okay? Huwag ka magiging emotional about it. Because hindi natin alam mo yung mga reasons kung bakit hindi nag-join yung tao na yun. Alright?
and maaaring hindi pa right timing ng opportunity natin para sa kanya, ganun, etc. So kapag naging attached ka kasi dun sa outcome, okay, pag naging emotionally attached ka dun sa outcome, yun yung mabilis na magpapalobat sa'yo. Yun yung magiging dahilan kung bakit ka mabilis magkukwit sa business na to. Marami ang nababurn out o yung nagkukwit sa network marketing because pinapairal nila yung kanilang emotion or yung damdamin. Alright? So, kung makakamit ka ng mga successful businessman, they treat failure and success the same. Bakit hindi sila nagiging emotional doon sa dalawa na yun? Sa kanila, kapag may mga problema sila, it's just part of the business na kailangan masolve. Okay? So sa atin, kapag may mga nag-reject, kapag may mga hindi sumali, part lang yun. Well, part lang talaga ng business yun na may mga hindi sasali. Okay? Kapag may mga downline ka problema, normal lang yun. Part lang talaga yun ng business. So, never get attached to the outcome. Napaka-importanteng konsepto yan na kailangan mo itatak sa utak mo. Okay? Next. Okay? Tell your prospects what to do. So, ano ibig sabihin ng tell your prospect what to do? For example, tell your prospect na watch this video. Okay? Tell your prospect na PM me or send me a text message after mo mapanood yung video. So, those are example of telling your prospect what to do. Kasi pag hindi mo sinabi kung ano yung gagawin ng prospect, hindi niya gagawin yun. Alright? So, other example are kapag may question ka or kapag may mga tanong ka, PM mo lang ako or text mo lang ako. Yun yung mga example ng telling your prospect what to do. What else? For example, nag-send ka ng sa kanya nung step by step payment and registration guide. You tell them na download this PDF and i-follow mo lang, and then i-PM mo kapag may question ka. Those are example of telling your prospects what to do. Okay, next, and probably the best tip na may bibigay ko sa'yo in this training video is continue on educating yourself and become more valuable. Okay? In our business, continuous learning is very, very important. Okay? Because the more you learn, the more you earn. That's the truth. Okay? So wala naman kasing pumasok sa industriya na to, sa business na to, na automatic magaling na siya agad eh. Okay? Lalo mong pumasok sa business natin na automatic, alam niya na lahat. So, because the more you educate yourself, the more you become valuable. And the more you become valuable, the more na mas ma-attract mo, mas madali yung mga tamang person sa business mo. And kung mas mabilis mo ding ma-educate yung sarili mo, mas mabilis din mag-grow yung business mo. Okay? Kasi mas mabilis kang magkakaroon at makakapag-develop ng mga skills. Alright? So, those are my final tips, and I hope na marami ka talagang natutunan dito sa video training na to. And I'll be posting new video trainings very soon. And thank you for watching this video, and apply mo lahat ng mga natutunan mo and be unstoppable.